Mga kabunyog, mga kababayan, welcome sa isa na namang episode ng ating Attorney Enzo Bunyog. Mga kabunyog, habang dumaraan ang araw, grabe, lalong lumalalim itong imbestigasyon. At habang lumalalim ang imbestigasyon, dumarami ang mga nababanggit na mga pangalan at hindi simpleng mga pangalan tulad ngayon. Pati si kasalukuyang Executive Secretary Lucas Bersamin nababanggit ang pangalan. Pag-usapan natin mamaya 'yan. Hmm. O ito, nagsimula na rin ang, pag, ba ano, nababanggit na dati ang pangalan ni dating Speaker Martin Romualdez, pero ngayon medyo nadidetalye na, nadidetalye na, may mga testigo ng lumilitaw. O 'yan, nagsimula na ang kay Romualdez. O panghuling pag-usapan natin, may testigo na si Marcoleta. Nagrereklamo kasi si Marcoleta, parang sinasagkaan daw, pinoprotektahan daw nila Senate President Tito Soto at ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman, Ping Lacson, pinoprotektahan daw si Romualdez at saka si Saldico. O ngayon, kahit hindi nakalagay sa schedule na magsasalita yung testigo ni Marcoleta kasi may nakuha daw na testigo pinasalita, pinabuelo. O ayan, wala nang reklamo niyan si Marcoleta, pinasalita na ang testigo niya. Yan yung mga topics natin. Kaya huwag kayong aalis. Huwag kayong aalis. Yan ang pag-usapan natin. At mula ngayon, lagi na kayong sumubaybay dito sa Attorney Enzo Bunyog sa sa YouTube channel at sa Informador sa Facebook. Sabay tayong napapanood yan. Itong video na to, itong talakayan nating to, hindi ito sabay na napapanood sa Insurrecto, Attorney Ricky Tumuturgo. Dito lang po ito sa Attorney Enzo Bunyog at sa Informador. Kaya kung nakasubscribe kayo sa Attorney Insurrecto, Attorney Ricky Tumuturgo, pati sa Bunyog, Veritas, ito po hindi. Iba po ito. Dito, tatlong topics ang dinidiscuss ko ng sabay-sabay. Kaya mag-subscribe na po kayo dito at lagi po kayong sumubaybay. Okay? Sige na, pag-usapan na natin 'tong mainit na mga topics ngayon. Oh, mga kabunyog, mga kababayan, talagang grabe na ang nadadawit dito sa, anomalya sa flood control pati ang Malacanang, hindi naman si PBBM mismo, pero Malacanang, Little President, si Executive Secretary Lucas Bersamin, nababanggit na ang pangalan, nababanggit na, ah. Um, ayon sa ayon kay, dating DPWH Yusek Bernardo, mataas ang katungkulan niyan. Ayon sa kanya na binanggit niya itong, DepEd Yusek na si Olayvar. Itong si Yusek, Olayvar ng DepEd, nakipag-usap daw sa kanya at, sinabi na, inutusan siya ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Si Lucas Bersamin ang binanggit na kung ano daw ang puwedeng, mga projects na mailalagay ni Bernardo kasi USEC ng operation si Bernardo ng DPWH. 2 point ilang bilyon ba 'yun, 'no? Ilan ba yung pinag-usapan dito? 2 point, ano, ang sinasabi ni Bernardo na 2.85 billion pesos. Kukunin ito doon sa unprogrammed funds. At itong 2.85 billion na ito na galing sa unprogrammed funds, utos daw ni Bersamin sa kanya kay Ulaybar at 15% daw ang kickback. Yun ang sabi kay Bernardo. Ang ginawa naman ni Bernardo, nirelay ito doon sa kanyang mga tao, kila Alcantara, at gumawa na sila ngayon ah, ng kung saan-saan ilalagay ang 2.85 billion. Yan na yung mga sa Bulacan, kung saan-saan doon. Kaya ganun ang naging kalakaran. At ayon kay dating DPWH Yusek Bernardo, mga ilang beses siyang nagdala ng 15% na yan na kickback para kay Bersamin. Pero dito kay Ulaybar. Kaya dapat ipatawag din itong si Ulaybar sa susunod na hearing. Sabagay, ipapatawag sigurado yan. Hindi naman yan papalusutin nila ah, Senador Ping Lacson. Pero seryosong aligasyon yan. Bagamat, bagamat
hindi naman yan talaga magpapatunay na talagang sangkot si Bersamin kasi binanggit yung pangalan ni Bersamin. Pero kapag pinatawag itong si DepEd Yusek Olaybar, inamin niya na siya nga'y tao ni Executive Secretary Lucas Bersamin at siya nga talaga kinumpirma niya yung sinabi ni dating DPWH Yusek Bernardo, mabigat ito. Mabigat ito. Ang problema, ano na ito, papunta na sa Malacanang ha? Ano na, executive secretary na ang pinag-uusapan dito. Hmm? Itong tungkol kay Bersamin, naging artikulo ito ng Politiko. Hmm? Ah, sabi daw ni DepEd Yusek Olaybar kay dating DPWH Yusek Bernardo, "Boss, 15 yan 15 yan." Kumbaga 15 daw yung usapan na kickback diyan. Oo. Kaya matindi ano. Ngayon mga kabunyog, bakit napakasela ng sinasabing ito tungkol dito kay Olaybar? Unang-una ang nadadawit na kasi DepEd DPWH Executive Secretary na. Alam naman natin ng Executive Secretary, little president 'yan. At ang pinag-uusapan na dito hindi na insertions, ang pinag-uusapan dito hindi na yung insertions ng congressman, hindi na insertions ng senator, executive na 'to, eh, executive. Si Bersamin nasa executive 'yan. Kaya ang pinag-uusapan na rin, unprogrammed funds. Unprogrammed funds. Ito kasing unprogrammed funds, ganito yan mga kabunyog, mga kababayan. Dahil unprogrammed funds, kabaliktaran yan yung program funds. Dapat kasi talaga ang mga proyekto sa budget, ang mga budget talaga programmed funds yan, nakaprograma kung saan. Kaya lang nag-create sila ng tinatawag na unprogrammed funds. Parang sa budget halimbawa sa 2023, sabi ni Win Gatchalian ito 700 billion ang unprogrammed funds. Noong 2024 naman 800 billion ang unprogrammed funds. Ano yung unprogrammed funds? Parang lump sum siya na kapag naka-raise ng pondong ganyan na 700 or 800 billion, saka na lang maa-identify kung anong mga pupunduhan na proyekto niyan. So, hindi alam kung saan yan pupundo, kaya nga unprogrammed hindi nakaprograma. Pero kapag nagkaroon ng pundo yan, 700 billion halimbawa ng 23 at 2024 naman ay 800 billion, saka na yan ilalagay kung saan-saan. O ngayon, ang lumalabas may 2.83 billion binigay kay Bernardo. Galing daw yun kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Ang sinasabi, ang nag-relay niyan itong si Ulaybar. Si Bernardo naman, dahil may 2.85 billion, pinagawan niya ngayon ng mga proposal dito sa grupo ni Alcantara. Sila Alcantara naman, gumawa na ngayon ng mga proposal ng proyekto, mga flood control, Bulacan. O di ano na, pagkatapos daw nun, nirelease na yung SARO. Nirelease na yung SARO. Ha? Ito basahin natin yung mga ano ng ano ng oh, ng ano 'to, ng Politiko, ah. Former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo has accused DepEd official Olayvar, once a staffer of Senators Ramon Bong Revilla Jr., the late Edgardo Angara and Sani Angara, of demanding a 15% cut from 2.85 billion pesos worth of infrastructure projects, allegedly for Executive Secretary Lucas Bersamin. In a sworn affidavit, Bernardo recounted that he first met Olayvar in 2010 at Revilla's office. Later, learning that he had moved to Sani Angara's staff before rising to uh, USEC DepEd. Bernardo claimed that in 2024, Olayvar summoned him to discuss unprogrammed appropriations supposedly for the office of the executive secretary. Olayvar allegedly asked for a list of projects which Bernardo said he relayed to the Bulacan 1st District Engineering Office. The DEO's engineer Alcantara then prepared a 2.85 billion project list. When Bernardo handed it over, Olaybar supposedly made the demand crystal clear. Boss, 15 yan. Bernardo said DPWH soon received a special allotment release order, SARO, covering the projects. He further alleged that Alcantara regularly collected and delivered the 15% commission, which Bernardo in turn passed on to Olayvar in Magallanes, Makati, and other locations. So yan mga kabunyog. Isa ito si Olaybar
DepEdUsec. Kasalukuyang DepEdUsec, ibig sabihin sa opisina ni Angara ito. Pero nang nakipag-usap daw kay Bernardo, para kay Executive Secretary Lucas Bersamin ang pinag-uusapan at galing sa unprogram funds. Masyadong seryoso na, mabigat na itong mga anong ito, mga kabunyog, kasi ang pinag-uusapan na dito, unprogram funds na. Executive Secretary Lucas Bersamin na. Ah, ewan natin kung saan patutungo 'tong imbestigasyon na 'to, pero masyadong mabigat na ito, mga kabunyog, mga kababayan. Ito rin, hmm, nagsimula na rin ang, detalye ng, pagkakasangkot ni, dating Speaker Martin Romualdez. Dati kasi nababanggit lang sa affidavit, pero yung testigo na magdidetalye kung, ano, ano yung paano dinadala ang pera kay Romualdez, saan galing, ayun mayroon na. Ang nag-present mismo ng testigo si Marcoleta, hmm. Ang, testigo niya ay isang dating Marines na security ni Saldico, hmm. Ang pangalan ay, anong pangalan nito? Ah, Itong dating security ni Saldico ay si, ah, ano ito? Orly Regala Guteza, yun. Dating sundalo ito, Marines. Ngayon kasama siya sa mga security ni Saldico. Ang sabi niya 90 raw silang security ni Saldico, matindi ano? O ngayon, ah, sila daw yung ano, ang grupo niya daw, sila yung taga-secure nung mga maleta ng pera. Yung maleta ng pera, may pagkakataon daw, halimbawa, mayroon silang 46 na maletang dala. 46 na maleta, parang 48 million yata ang laman ng bawat maleta. 48 million ang laman ng bawat maleta. Tapos yung 46 na yun na maleta, Hmm. Example lang 'yun, hindi ibig sabihin na 'yun lang. Makailang beses nila ginagawa 'yan sa kada linggo, gano'n karaming pera. 48 halimbawa, dadalhin nila 'yan dun sa ang 35 na lang ang ikakarga nila sa van, tapos dadalhin nila sa bahay ni ano, ni dating Speaker Martin Romualdez sa McKinley, sa Taguig. Hmm, yung 11 naiwan dun kay Saldico. So ang pinapakita dito mga kabunyog, mga kababayan, dito sa testimonya nito ni Orly, ah, Orly, apelyido nito nakakalimutan ko, Guteza, testigo ito ni Marcoleta. Ang lumalabas dito, yung mga nung nakaraan pinag-usapan natin yung mali-maleta ng pera na natatanggap ni Saldico galing kila Alcantara. Nung last time ilan ba yun? 20 maleta 'yun ano, 'di ba? 20 maleta na tig-fi-50 million na ang halaga nun ay 1 billion. O talagang pagkakakuha pala nun, dinadala sa kay Saldico. Tapos pagdating naman kay Saldico, dini-distribute niya na. Pero may porsyon dun naiiwan kay Saldico. Kung papaniwalaan itong sinasabi ni Orly Gutierrez, dun halimbawa sa 46 na maleta, 46 na maleta, ano yun, 11 daw ang naiwan doon kay Saldico, ang 35 dineliver nila kay Romualdez. Ganyan ka ano, at hindi yan ay isang example lang, mga ilang beses nilang ginagawa yan at sinisecure nila yan kasi sila yung mga security, ha. Ang code daw na yan, ng mga ginagawa nila yan, dalhin niyo na 'tong basura. Basura ang code na ginagamit nila. Pero dun sa maleta, alam nilang pera yun kasi may nakalagay dun kung magkano. Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan, matindi na. Si Romualdez na talaga ang, ano dito nababanggit, hmm. Kaya lang siyempre kailangan pa ito ng dagdag na mga ebidensya at testigo kay Romualdez, sa involvement ni Romualdez. Ang pinakamatindi niyan kung si Saldico na talaga ang ang magdawit kay Romualdez, hindi natin alam. Hindi natin alam kung saan patungo itong imbestigasyon na ito, mga kabunyog. Pero ang pinapakita dito, itong driver niya ni Saldico, driver hindi, security, isa bahagi ng security ni Saldico, ito na mismo ang nag-ano ngayon, nag, kino-corroborate. Ang ibig sabihin ng kino-corroborate, parang, pinapatibay pa lalo nito yung sinabi ni Bryce Hernandez. Sila Bryce Hernandez kasi saka sila Alcantara, tinuro na nila na si Saldico nagdadala sila ng mali-maliitang pera kay Saldico. O ngayon, ang pinapakita na dito, yung mali-maliitang perang papunta kay Saldico, hindi lahat kay Saldico yun. May naiiwan kay Saldico, may napupunta kay Martin Romualdez.
Hindi rin natin alam kung yung kay Martin Romualdez naman na yun na mali-maleta na 35 halimbawa na maleta, kanino naman yun? Sino naman ang pagbibigyan niya nun? Ganun na kasi kalalim itong anong ito, tawag natin dito web, kung sa ano web ng spider, web ng corruption. Grabe ano, nakakalula talaga mga kabunyog, mga kababayan. Pero tulad ng sinasabi natin, dito pumapasok na si Romualdez na. Pero hindi pa masyadong matibay ito kasi ano pa ito, ang pinapakita lang dito na nagdadala sila ng pera kay Romualdez. Pero yung iba pang detalye kailangan may lumabas pa, may lumabas pa. Ah, kung, kung ang ano, kung mayroong mga halimbawa, mayroong kongresista na ano na, o kaya si Saldico mismo magsalita na para nga kay Romualdez 'yan. Ano 'yun, kaya lang, hindi natin alam saan patungo itong imbestigasyon na 'to. Ang lumilitaw lang dito, pati sila Romualdez at Saldico talagang nababanggit na dito na 'yun naman ang ano, 'yun naman ang, matagal nang sinasabi nirereklamo ng, sila Marcoleta rinereklamo nila bakit daw hindi nadadamay si Romualdez samantalang ito ang boss ni Saldico. Ito na. Ano na, nababanggit na si Romualdez. So ang tanong na lang, mayroon pa bang ibang titistigo kaya laban kay Romualdez? Ah, Lumawak kaya ang mga ano nito, mga ebidensya at testigo laban kay Romualdez? Aabangan natin 'yan. Aabangan natin 'yan mga kabunyog, mga kababayan. Sa ngayon, ang malinaw dito, nagsimula na ang, paglalabas ng mga testigo laban kay Romualdez, pero kulang pa 'yan. Hindi tulad kay Saldico na medyo tambak na 'no, tambak na, nabanggit na ni Bryce Hernandez, nabanggit na ni Alcantara, nabanggit na ni Yusek Bernardo, ah, at ito mismo, itong security mismo ni Saldico. So medyo tambak na kay Saldico. Ang kay Romualdez medyo kulang-kulang pa, kulang-kulang pa. Ah, Pero malalaman natin 'yan sa darating na mga araw kasi 'pag nasusukol ang ano, magsasalita at magsasalita yang mga 'yan. Hindi natin alam sino. Si Saldico, kung ewan natin kung masukol ng todo 'yan baka magsalita. Ano pa ito mga kabunyog, mga kababayan, parang telenobela ito, ang haba pa ng mangyayari dito at ang pinag-uusapan pa lang natin flood control. Ang flood control na pinag-uusapan natin, Bulacan pa lang. Naman halos ng probinsya na ano, may flood control. Posible ganyan din ang nangyari. 'Pag dumating na tayo sa infrastructure projects na iba pa, roads, tulay, grabe rin 'yan, hmm. Kaya abangan natin mga kabunyog, mga kabayan, ang mangyayari dito. Ito, ayan, hindi na magrereklamo niyan si Marcoleta, hmm. Kasi sabi ni Marcoleta parang pinoprotektahan nila Senate President Tito Soto at ni Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson. Pinoprotektahan daw si Saldico at si Romualdez. Wala daw mga testigo laban kay Romualdez. Ayan, nang may testigo si Marcoleta, yung Orly Guteza, yung security ni Saldico, kahit wala dun sa listahan ni Lacson, pinagsalita yung testigo ni Marcoleta, itong si Orly Guteza. Itong si Orly Guteza, ayon sa kanya, dati siyang sundalo, Marines. Ngayon, naging ano siya, security, bahagi ng security ni Saldico. At ang marami daw sila, 90 sila. Grabe nga. Sabi nga ni Marcoleta mismo, para pala kayong isang kumpanya, isang ano na, isa, isang kumpanya na kayo ng ano, sundalo na nagsisecure kay Saldico. Yun pala dahil matindi naman ang sinisecure, pera na bilyon-bilyon at hindi lang isang beses, napakaraming beses daw nilang ginagawa yun. Parang sa kanila normal na yung maghakot ng pera. Ang tawag daw nila dun sa pera ay sa ano na yun, basura, yung mga maleta na yun, basura. Ang code nila basura, pero hindi pera yun. Ang laman daw ng mga maleta, 48 million. Hmm, May pagkakataon, ayon dito sa testigo ni Marcoleta na si Orly Guteza, 46 na maleta. Tapos, iniwan nila yung 11 kay Saldico. Tapos yung 35 pinadala ni Saldico para kay Romualdez dun sa McKinley, bahay ni Romualdez. Ganun. Grabe mga kabunyog. Ngayon, dito ang, pinabuelo itong testigo ni Marcoleta, si Orly Gutesa. Kaya hindi na magrereklamo dito, wala nang batayan si Marcoleta para magreklamo. Sabi niya kasi
tuta ni Romualdez si Soto at si bias naman daw si Lacson. Hindi, malinaw dito, kung bias si Lacson saka si Soto at kung pinoprotektahan si Romualdez at si Saldico, ay hindi pagsasalitain yang testigo ni Marcoleta. Pero pinabuelo yung ano, yung, testigo ni Marcoleta, Kaya ano na ito, kahit naman sa susunod, yung mga sinasabi ni Marcoleta na testigo tulad nila Tubi Tiangco, sila sila ano daw, sila ah, dating Ilocos Sur Governor Chavit, okey naman kila Lacson na ipatawag. O kaya siyempre ang ano nun, ang siguradong ibibigay ng mga testimonya no nila Tubi Tiangco, nila ano, laban kila Romualdez at saka kila Saldico. Kaya mga kabunyog, lalalim na ito kasi papunta na kila Martin Romualdez at Saldico ito. At marami pang mga senador at congressman ang ano dito. Si Bryce Hernandez nagsabi na, sabi ni Bryce Hernandez, yung kanyang computer, hindi naman mga senador ang nandun. Hindi raw, mali daw si Fortune, fake news. Mga congressman daw ang nandun. Yun, sino naman kaya mga congressman yun? Grabe mga kabunyog, mga kabayan. O anyway, ang ano natin, ito nga, yung testigo ni Marcoleta, si Orly Gutesa, pinabuelo. Kaya hindi makakapagsabi na si Marcoleta na parang pinoprotektahan nila Lacson, sila Romualdez at sila Saldico. Sa katunayan, maraming beses nabanggit si Saldico. Hindi naman pinoprotektahan ni Lacson. Hmm? Hinahayaan lang ni Lacson. Yan ang magaling kay Lacson. Kasi hindi siya involved sa mga pork barrel na yan, eh. Ayaw niya nga niyan, eh. Yung mga insertions na yan, ayaw niya diyan. O kaya kumbaga may moral high ground talaga siya na mag-imbestiga at pangunahan ang Senate Blue Ribbon Committee. Sino man ang tamaan. Hmm? Kampo man yan ni Duterte o kampo nila Romualdez, nila Saldico, hindi. Lahat ano. Kaya mas maganda itong Blue Ribbon sa ilalim ni Ping Lacson kaysa doon kay Marcoleta. Nung si Marcoleta ang Blue Ribbon Committee Chair, pinoprotektahan yung mga senador, eh. Dito hindi, dito hindi. Anyway, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.